Ah, Pwede ba natin palakasan pa para dahil ang boses natin ay ayan. So sige, malakas na palakpak pa para kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa matagumpay niyang gawain. Amen? Amen. Tunay na ang Diyos natin ay tapat, mabuti, at punong-puno ng biyaya sa lahat sa atin. Amen po ba? Bagamat ilang araw na umuulan, ilang linggo na nga actually, no? Ilang linggo nang umuulan. Sabi ng Uber driver na nasakyan namin hindi na rin daw niya alam kung ano meron sa Canada ngayon. No? Pero hindi man natin alam, pero I know one thing and for sure, that all things work together for greater good. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at muling manalangin. Father God, we thank you for this wonderful morning, O God. Salamat, O Diyos. We want to greet you a perfect morning for this day. It is a day, Lord, for a new revelation, for a new alignment, for a new blessings, grace, for a new anointing that we will receive, more fire that we will receive for you, O God. Thank you, Lord. Ang araw na ito ay para sa iyo. Hindi ito para sa amin, hindi ito para sa iba, ito ay para sa iyo lamang. At ang dalangin ko, Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na continue to prepare the hearts of each one of us. Na ang lahat sa amin, Panginoon, magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay ma-receive namin, O Lord, wonderfully, what your revelations is for us in this morning. Lord, cleanse us, purify and sanctify us. Anoint us, O God. Be with us continuously. At use me only, Lord, as a vessel. But Lord, Panginoon, kayo magsalita at kayo ang marinig sa umagang ito. Lord, surround this place with your fire continuously along with your angels. Walang anumang distractions, walang anumang gawa ng kaaway o anumang mga bagay, Lord, na pwede makapag-distract sa amin, makapagpigil sa amin. I rebuke any kind of technical problems in the mighty name of Jesus. At sa oras na ito, Lord, aming tatanggapin ng matagumpay ang iyong pagpapala sa bawat sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Malakas na palakpak, mga kapatid. May pag-ibig at pananampalataya para sa ating Diyos na buhay. Ayan. So dito na lang ako. Kasi parang nabibiyak yung lupa dito sa gitna. Praise the Lord! Ayan, hallelujah! Lahat po ba tayo gising? Pinagpala? Amen! At I heard, salamat sa Diyos. Kasi talagang ang Diyos tayo pinagpala tayo at we received the fire. Amen? Sabi ni Kuya Mario, I have the fire already. Gustong kating-kating na daw siyang lumabas. At kahit mga homeless, sharean niya na. Diba? Kahit may panaksak yan, sabihin mo, may Jesus talaga. Diba? Bakit? Because there is passion. The passion is overflowing. Ano? So I hope lahat tayo gano'n, no? Ano? So, ngayon po mga kapatid, hindi pa ako nasasabihan ng pastor natin na ako ang mag-share ngayon. Alam niyo naman. Ano po? But the Lord gave me a message already and He told me to speak for this day. Ay talagang, at hindi pa, nung first night pa lang natin kay Pastor Rafi, first session nung Pastor Rafi, ay nag-open siya ng topic niya, mga points. Sabi ko, wow, praise the Lord. Talagang, Lord, what you gave to me, what you revealed to me, is truly your message for this day. So what we're going to talk this morning is a heart after God. Yan. So, mag-uusap tayo about science. Yan. May konting science na may konting spiritual. Kasi sabi nila, science is spiritual also. No? So, bakit? Kasi mag-uusap tayo ng mga konting parts of the body. Yan. So, ngayon,
Bibigyan tayong diin ng Diyos about the heart. Ano? About the heart. Kanina, kagaya ng napag-usapan natin, if we're going to look backward from the past, from last year, what we tackle on sa last year na retreat natin on that Sunday is about love dead. Natandaan niyo po ba 'yan? Natandaan niyo po ba 'yan? Talagang the greatest of all these things is love. Ba? Faith, hope, yung mga pero ang binigyan din ng Diyos, in-emphasize niya sa the love. So mga kapatid, ngayon, bibigyan tayo ng diin ng Diyos about the heart of each one of us. Na? Bakit po? It is because kung may isa sa pinaka-importanting bagay sa atin na meron tayo na binigay ng Diyos, do we recognize or do we acknowledge that our God is the one who gave us this body? Amen. According to His Word, sa Genesis, tayo yung creation na hindi niya lang sinalita. Pinaglaanan niya ng oras, pinaglaanan niya ng lakas, hiningahan pa niya. Amen po ba? At ang sabi sa salita niya, nasa loob pa lang tayo ng tiyan ng ating mga nanay, hinuhulma niya na tayo. Amen po ba? So ibig sabihin, kung ano yung itsura mo, ganyan kang hinulma ng Diyos. Huwag mo nang ipabago. Yung iba kasi, di ba? Parang hindi pa na, huwag mo na ipabago. Perfectly, wonderfully. Nung inilabas ka ng nanay mo, sabi ng Diyos, it was good. Tapos pag ikaw humarap sa salamin, naku po. Parang duwa-duwa ka, di ba? Di ba? So ngayon mga kapatid, bibigyan tayong diin ng Diyos about sa heart. A heart after God. So ang sinabi dito, nasan ba yung natin? Ang sinabi dito, paki-next. Blessed, sa Matthew chapter 5 verse 8, sa King James Version natin kinuha, 1, 2, 3, basa po tayong lahat. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So sino daw yung mga pinagpala? Yung merong? May pure heart. Bakit? For they shall see God. So mga kapatid, ganito niyan. Sa isang parte ng katawan ng tao, the Lord in-emphasize niya yung puso. Amen? He did not, hindi niya masyadong minention yung mouth, hindi niya masyadong minention yung hand, hindi niya masyadong minention yung feet, although na-mention niya sa Bible, pero mas binigyang din ng Diyos yung puso natin sa Diyos. Amen? At anong sinabi ng Diyos? Pinagpala daw yung mga Kristiyanong katulad natin nang merong pure in heart. Bakit sila pinagpala? For they shall see God. Alam niyo mga kapatid, nung bago akong nagbabasa ng Bible at nung bago akong binubulay-bulay ito, parang hindi ko siya masyado magets. Lord, pag pure heart, nakikita kita. So parang, alam niyo, ibig sabihin, when you attain this level into purity, into purity of your heart, mga kapatid, walang hindrance sa revelation, walang hindrance sa vision, walang hindrance sa word, walang hindrance sa presence ng Diyos. That is why you are going to be blessed by the Lord. If you have the pure heart, for what? For you shall see God. You will experience Him. You will hear Him. Naunawan pa natin? Tanyo in-emphasize ng Diyos. Heart emphasizes by God. Ang sinabi dito, Proverbs 4:23, above all else, pakibasa natin ulit. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So bakit binigyan diin ng Diyos itong puso na to? Sa lahat, above all else, anong sabi ni Lord?
Guard your heart. Anong sabi ng Bible? Guard your heart. Amen? Bakit daw? Because everything you do flows from it. Alam niyo mga kapatid, in this hour, in this generation, in these seasons that we're facing at, nangyayari na, nakikita na natin yung mga nakikita natin sa Bible, yung nababasa natin sa Bible. That in the last days, ang mga masasama ay magpapakasama, ang mabubuti ay magpapakabuti. Imagine, 15 years old, mga minors, plan to kill. Plan to destroy. Nagpupugutan ng ulo, nagbabarilan, hindi mo na nga, nagsasaksakan. Bakit kaya nangyayari mga ganyan? Sabihin natin sa loob ng church. Sa loob ng church, nagsisiraan, nagkakampi-kampihan, nagkakaroon ng division. Bakit sa tingin nyo nangyayari yung mga ganyang bagay? Nagsisimula yan sa puso. Amen? That is why the Lord emphasizes the heart. Binigyan diin ng Diyos yung puso natin. Above all else, sa lahat ng ito, guard your heart. Hindi sinabi ng Diyos, guard the heart of other people. Guard your heart. Totoo yung sabi ni Pastor Reno, yung Pastor Rapi, natawa ako doon yung sabi niya. Ano yung pastor, tawag niya doon? Yung pastoral apostolic proof ba yung sabi niya na, si kapatid yun. No? Amen, si kapatid siguro yun. Di ba? Pag may revelation si Lord, no? Parang hindi na tumatama sa'yo, parang kayo bumabounce sa kapatid mo. Sermon proof na, di ba? Parang naka-bullet proof na no? Hindi tumatama sa iyo, tumatama sa iba. Amen po ba? Kaya alam mo, sabi ni Lord, sa lahat ng bagay, above all else, guard your heart. Not your other people, not your brethren. But sa lahat muna, kaya nga alam mo, bago mo mapansin yung dumi ng iba, pansinin mo muna yung troso sa harapan mo. Bakit? Tala nyo, exaggerated yon, in-exaggerate ni Lord yon. Bakit sa tingin mo? Bakit sa tingin mo ginawa ni Lord yon? Kasi nga, para ma-realize mo talaga na ikaw muna. Guard yourself first. Amen? Amen po ba? Magbantayan tayo. Yes, magbantayan tayo. Pero mas pinakauna doon, bantayan mo yung sarili mo. Amen po ba? Amen po ba? So heart emphasizes by God, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Lahat daw ng gagawin ng kamay, lahat ng aaksyonan, sasabihin, magmumula muna sa puso. Amen po ba? Kaya tanong niya, pag marumi ang puso, pag ang puso polluted, because heart is linked to mind. And our heart is linked to God. So pag marumi ang puso, pag ang puso ay polluted, alam na natin kung ano magiging kakalabasan outwardly. Alam na natin kung anong iisipin. Alam na natin kung anong gagawin, kung anong sasabihin. Out of the abundance of heart, the mouth speak it. Amen? Amen po ba? Kaya bakit sinabi ni Lord, above all else, guard your heart? Kasi mga kapatid, si Lord, makakapagsimula siya ng ministry niya sa'yo mightily. Makakapag-minister ang Holy Spirit sa'yo mightily. When your heart start to purified by Him. Tanya nyo after ng Israelites, mailabas sa Egypt, saan sila dinala ng Diyos? Not straight to the promised land. Saan? Sa wilderness. Bakit? Kasi doon, pinupurify sila. Doon sa wilderness, that is the time, that is the season to remove the pride, to remove the idolatry, to remove the immorality, to remove everything, and to recognize that the Lord is alive.
Amen po ba? Doon sa process na yon, ibinibuild sila ng Diyos, ipine-prepare sila ng Diyos habang sila'y naglalakbay. Originally, 40 days. Pero bakit naging 40 years? Kasi nga, hindi ma-prepare. Amen po ba? So, doon sa paglalakbay nila, pine-prepare sila ng Lord, ini-equip sila ng Diyos. Yung heart nila, ipine-prepare ng Diyos for something greater. Amen. Amen po ba? Kasi nga, above all else, guard your heart. Bakit? Kasi nga yung heart natin, diyan magsisimula yan, mga kapatid. Mamaya makikita pa natin kung gaano ka-importante yan. Ano ang sabi dito, tanong nyo. Ang sabi sa Luke chapter 6 verse 45, a good person produces good things from treasury of a good heart. Ano? And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Malinaw po, di ba? Malinaw naman po, di ba? So yung mabuting tao daw, yung a good person produces good things from the treasury of a good heart. But an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. So kung ano yung nasa laman ng puso, yun yung nagiging bunga. Amen? So kaya tala mo, pag tinanggap natin si Lord, Lord, I open my heart, may you come in. From now on, you are my personal Lord and Savior. Amen? Bakit sa tingin nyo? Alam nyo, pag si Lord naghari sa puso natin, talaga ma-transform ang tao. Ang daming nagsasabi, di ba? Lagi na natin nasasabi. Pag ang isang ang isang tao, yumaman. Even isa sa pinakamayamang taong kilala ko na nasa Bible, si Solomon. Ano? Si Solomon, napakayaman, napakatalino. Lahat na ng gusto ng lalaki, nakuha niya. Ano? Babae, pera, ari-arian, lahat nasa kanya. Ano? Hindi nga lang 1, 2, 3 babae. 1,000. Imagine mo yun. Di ba? So lahat nakuha na niya. Pero ang sabi niya sa kanyang salita, I found out that everything here in this earth is meaningless. Amen? Na-found out daw niya. Kasi kasi tayo mga tao, we usually tend to be attracted to the things that we don't have. Di ba? Meron ka ng sasakyan, gusto mo meron pa ulit. Ay, gusto ko to kasi iba to eh. May ano to eh. No? May ganito to, may ganito. May cellphone ka na, gumagana pa, nung naglabas ng bago, gusto mo yun ulit. Ay, kasi ano to, mas maano to eh. Mas matindi to, mas malupit. Di ba? So yung tayo mga tao, may nature tayo that we tend to be attracted to the things that we don't have. Amen? Amen po ba? Pero ang sabi ni Solomon, nakuha niya na lahat. Pero he found out that everything in here is meaningless. Bakit? Kasi nga, sa heart natin, may isang room doon na walang makakapag-feel kung hindi ang Diyos lamang. Gaano ka man naging ka-successful dito sa mundong ito? Gaano man kadaming ari-arian ang na-attain mo sa mundong ito? Gaano man kadaming maleta ang naide-deliver sa'yo? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Gaano man kadaming sasakyan? Ano? Luxury cars man yan o ano? O kahit sabi mo Rusi, di ba? Rusi, kahit sabi mo Rusi o anong sasakyan man yan. Ano? Ano man meron ka sa mundong ito, pag wala ang Diyos sa atin,
Pag ang Diyos, pag ang puso natin ay hindi na purified, kasi our hearts will be purified only by the power of the Lord. Amen? By the work of the Holy Spirit. If we only allow them to work in us. Amen po ba? So, kahit gaano man tayo naging kasuccessful sa mundong ito, pag wala ang Diyos, nothing. Kaya ang daming mga mayayaman, ang daming mga successful, they still committing suicide. Not contented. 'Di ba? Recently nag-viral yung isa sa mga vloggers, na pagod na kasi nga sobrang trabaho, 'di ba? Isip dito, isip diyan, at maraming mga dinadaan ng mga bagay-bagay. Bakit? Mapapagod talaga tayo mga kapatid, kagaya ng sabi ni Pastor Rafi. If we don't maintain the oil. No? Pag wala ang pagkilos ng Holy Spirit, pag wala ang Holy Spirit, pag wala ang fire sa atin, talagang kahit gaano kang katagal na Kristiyano, mapapagod ka kay Lord. Amen po ba? Kaya nga ang sabi sa session natin, 'di ba? Winter may comes, then kindle it. Amen po ba? Kindle your fire. At pagtapos nyo makindle yung fire, anong gagawin natin? Papatayin natin ulit? Hindi na. Keep the fire burning. Remove the ashes. Ano yung mga ashes na yan? Yung every sin. Yung offense na yan, ashes yan. Yung pride, ashes yan. Yung lust, ashes yan. Yung immorality, ashes yan. Yung greed, ashes yan. Lahat yan, aalisin mo talaga yung sa buhay mo in order for you to maintain your fire to the Lord. At magkakaroon ka ng desire na ma-maintain yung fire na kay Lord pag yung pag-ibig mo kay Lord, totoo talaga. Amen? Kasi maraming tumanggap kay Lord sa bibig lang. Alam niyo po, dati, nung ako'y nasa Pilipinas pa, nandun kami sa may bayan yung church pa namin sa bayan. Pero ngayon, lumipat na sila. Nasa may bayan kami, malapit sa bahay ni Rizal. So, meron kaming sa theme namin sa Life Gen, disciple, mag-evangelism kami. Hahayo kami, pupunta kami doon sa plaza, katapat yun ng lumang simbahan na malapit sa tabi ng bahay ni Rizal. So, maraming tao doon palagi. Tumatambay doon sa plaza, especially may mga kainan doon, may mga pagkain doon na pwede na lang mabibili ng So, nag-evangelize kami doon at every month, nagkakaroon kami ng evangelism doon. So, syempre, no, mga una-una, kabado pa. Diba? At lagi naman kinakabahan kasi pag hindi mo kilala yung tao, talagang kakabahan ka, kakausapin mo, di ba? Lalo naman ako, shy type ako Amen ba? So, hindi ako makipag-talk di ba? So, kakausapin mo yan. Pero alang-alang sa pag-ibig mo kay Lord, dahil sa passion na nasa kay Lord, talagang yung passion mo na ma-deliver yung truth sa kanila, dahil mahal sila ng Diyos, gagawin mo. So, kausapin mo minsan, gagawa kasi simple ka, Kuya, pwede ka po ba matanong kung anong oras na? Pero may relo naman ako. Pwede po ba akong makatanong anong oras na? Ay, ano na? Alas 4 na. Sabi niya, ay, ganun po ba? Busy po ba kayo? Mukhang madami kayong tinitinda. Sabi ko kaya, hindi, okay lang, sakto lang. Hina nga ngayon kasi ang init. Sabi niya ganun mga ganyan, yung mga nag-fishball. Yun yung mga lagi kong target Kasi masarap evangelizean yung mga yan. Pag na-bless, bibigyan ka. So, di ba? So, pinagpala mo sila, pinagpala ka din nila, di ba? So, ganun talaga. So, sasyaran mo, Kuya, matanong ko lang. Papasok mo na agad yung word ni Lord. 'Di ba? Meron pa yung mga iba.
Ay, kuya, pwede po ba kitang tabihan dyan? Init kasi. Mga ganong mga diskarte, no? Para makapag-umpisa ka ng conversation. Kasi hindi mo kilala eh. Alang nga sabihin mo, kuya, Christian ka? Hindi mo tatanggap agad yun, di ba? So, kailangan gagawan, the Lord will give you wisdom how to, paano mo sila i-approach ng may polite, nang hindi naman rude na bara-bara na, ay tol, sharean kita, okay lang. Hindi naman tatanggap yun, di ba? Para namang sabihin, Kristiyano ba talaga to? Di ba? Parang babanatan ako na to. Di ba? So, may mga times, mga kapatid, na nag-evangelize kami. Sabihin natin, ang dami na naming na-evangelize. Ang daming nakatanggap, ang daming tumanggap kay Lord. Pero hindi naman lahat na natili kay Lord. Hindi naman lahat napunta kay Lord talaga. Kasi nga may mga taong tatanggap kay Lord, tatanggapin siya, hindi sa puso, sa bibig. Nakakuha niyo? Kaya nga, above all else, guard your heart. Kasi kung ano yung laman ng puso, yan yung ikaw. Yan yung magdadrive sa'yo. What is inside of your heart, kung ano yung nasa laman ng puso mo, magde-defines what will your futures gonna be. Amen. Amen po ba? So kung ang puso mo ay puro magpayaman at magpayaman, expect that what you're going to act, what you're going to decide, is focused onto that section. Nasa pag-iipon ka, magtatrabaho ka, mag-iisip ka kung how to excel your finances, kung paano ka makakatipid. Di ba makakatipid? Amen po ba? So kung ang puso mo ay nasa trabaho, di nasa trabaho yung puso mo. Pero kung ang puso mo ay nasa Diyos, ibang klase. Makikita talaga ni Lord yan. Alam nyo, napaka-importante kay Lord ng heart. Sa atin, importante yan. Amen po ba? Siyempre, pag walang heart, mabubuhay ka ba? Pag nagka-problema ang heart, okay ka ba? Hindi, di ba? So, importante sa atin yung heart physically, pero kay Lord, mas importante yung heart natin spiritually. Amen? Kaya nga binigyan din niya sa atin na sa puso natin, talagang maipalinis natin sa Kanya, maipabago natin sa Kanya, maipamold natin sa Kanya, nang sa ganon, yung puso natin, wala nang maging ilaman. Wala nang maging ibang reservation. Not even to ourselves, but to God alone. Mga kapatid, I will tell you this. Your heart belongs only to the Lord. I will repeat. Your heart belongs only to the Lord. Your heart was made and created not in China. It is not made in Philippines. It is not made in Canada. Your heart was made by God. And the name of your God is Jesus. Palakpakan nga po natin ang Diyos na ito. So kung ang puso natin, mga kapatid, ayaw ng Diyos, ayaw ni Jesus na may kahati sa heart mo. Amen? Kaya nga sinabi nila, ang sabi ni Lord, kung magde-decide kang sumunod sa Kanya, sumunod ka. Kung ayaw mo, ayaw mo. Ayaw niya ng malahininga ka. Nasusunod ka sa Kanya by schedule. Susunod ka sa Kanya. Pag ganito lang, pag kaya mo lang. No. When you decide to follow Christ, follow Him totally. Wholeheartedly. Accept Him wholeheartedly. Serve to Him wholeheartedly. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ni Lord si David? Bakit sa lahat ng pinili ni Lord sa magkakapatid, ang pinili yung pinakabata, yung pinakamababang at tungkulin sa kanilang magkakapatid? Anong tungkulin niya? Shepherd.
Anong tungkulin ng mga kapatid niya ba? Mga great mighty warrior to ni Saul. Mga macho. Baga sila machete to, mga Alger Abrenica, di ba? Mga, di ba? Mga ganyan, mga Alger Abrenica yung mga yan, di ba? Mga talagang mga talagang makikisig to mga to at magagaling makipaglaban. Pero ang pinili ng Diyos, hindi yung kita ng mga tao. Ang pinili ng Diyos, yung hindi kita ng tao. Bakit? Hindi kasi nakatingin si Lord sa labas, nakatingin siya sa loob, sa puso mo. Kaya every time mga kapatid, tayo pupunta sa church, we make sure that our hearts is prepared. Amen? We make sure that when you enter into the temple of God, Sunday pa lang, actually hindi nga Sunday eh. Ang preparation natin, before po mag-Sunday, prepared ka na kay Lord. Paano ka nga naman, sasabihin nyo, ano ba naman si pastor? Talagang si pastor. Wala nang anointing. Hindi namin mo pa yung anointing ng pastor. Paano ka nga naman mabe-bless sa linggo? Kung Sabado, puro ka telenovela, puro ka social media, polluted yung mind mo, yung heart mo ng Saturday. Paggising mo sa umaga ng Sunday, puyat ka, hindi ka prepared, kaya hindi mo ma-receive mightily yung fullness of spirit ng Diyos. Ang Diyos kumikilos na, pero sa'yo hindi makapag-minister ang Diyos. Bakit? Polluted nga kasi yung heart. Amen po ba? Amen. Kaya above all else, ano daw? Tandaan niyo yan, ha? Tandaan natin yan, ha? Above all else, mahina pa, parang ayaw ata. Lord, ayaw ata nila. Ano? Above all else, guard our hearts. Guard, above all else, Lord, I will guard my heart. For you said that everything I do will flow from this. So kung ang action mo, kung ang thoughts mo, mostly mga kapatid, is full of lust, kung ang thoughts mo is not a godly thoughts, kung ang action mo is not a godly act, kung ang will mo is not in God's will, there is something wrong in the heart. At ang Diyos gusto yang linisin. Amen? So, paano natin ma-maintain paano natin ma-maintain yung fire natin? Always guard your heart. Amen po ba? Amen po ba? Kasi, the Lord looks at the heart. Yan, ito na yung sinabi natin kanina. Ang sinabi sa verse, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Ano? For I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. Tala niya, si Lord hindi siya pala tumitingin doon sa kita ng tao, sa kita natin. Kasi yung kita natin, mga kapatid, reality. Yung kita natin, flesh. Pero si Lord, beyond flesh, beyond reality. Ano yung kita niya? Spiritual. So talaga, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance. But the Lord looks at the heart. That is why, ang sabi ng Bible, guard your heart, but do not follow your heart. Pero ang sabi ng world, which twinist ni Satan, yung salita na yon, to follow your heart. Ano, okay lang yan. Sige, kung yan yung sinasabi ng puso mo, sige, sundin mo. Sinunod. Ayun, pumalya. Amen po ba? Bakit? Sinunod yung puso eh. Hindi biblical eh. Hindi way ni Lord eh. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi ng Diyos, guard your heart. Guardian mo yan. Ingatan mo yan. Keep it holy in the presence of the Lord. Keep it holy in front of the Lord. Na pag hinain mo yung pusong yan, sa oras na siya isasambahin mo, talagang kalugod-lugod yan sa Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na sundin mo yung puso mo. Hindi puso mo susundin mo. Ang Diyos. Amen? Alam niyo kagabi, no? So merong akong ititimpla.
na cup noodles. So, ando si Kuya Jill at saka ako magkatabi. So, yung cup noodles, inilagay ko yung sotanghon. Sotanghon nilagay ko. Tapos, nilagay ko agad yung mga seasoning. Tapos, bigla ako na paano. Sabi ko, hala, hindi ata to. Parang kailangan ata, walang sabaw muna. Binasa yung manual. Sabi ko, talaga naman mga tao, talagang huli bumabasa ng manual, no? Pag may nangyari na, paano pag wala pa lang dapat sabaw yun? Eh di wala, tapon na ulit. Amen po ba? Amen po ba? Kaya talaga, ang buhay natin, may manual din. At ang manual, binabasa before pa mangyari. Amen po ba? Ibig sabihin, ang manual, lagi mong binabasa dapat. Ano yung manual natin? Ito yung word. Hindi yung heart. Amen? Nakukuha po natin yung importance ng heart natin, mga kapatid. Kaya nga, hearts on fire ang team natin ngayon. Diba? Lahat tayo naka-receive ng fire. We are empowered by this fire of the Lord. Talagang tayo'y nag-uumapaw at talagang yung iba sa atin ay kating-kating na talaga, humayo at maghayag ng salita ng Diyos. Talagang kulang na lang, tapikin mo talaga lahat ng dyan. Tumanggap ka kay Kristo. O, diba? Hindi naman ganon. Diba? Sabi ko sa iyo, may polite naman. Diba? So, lahat tayo talaga ay may talagang empowered by God. At we have this joy in our hearts that we cannot explain. Amen? Amen? Ako lang ba? Ako lang ba? Mukhang yung iba malungkot pa rin na. Parang hindi kayo masaya. Amen? Yahan! Di ba? Masaya tayo at pinasaya tayo ng Diyos. Amen po ba? So, heart emphasized by God. Why? Because the Lord looks at the heart. Si Lord, tumitingin siya sa puso natin. Hindi siya tumitingin sa outward appearance na kagaya natin, mga tao. But sa Lord, tumitingin siya sa loob kung sino tayo. Kung ano yung laman ng puso natin. The question is, right now, every time na magkakaroon tayo ng session or teachings, do not mind other people. Kahit gaano mo sila kakilala, kahit alam mo ang ginagawa nila, don't mind them. Mind yourself. The question is this. The Lord's looking at your heart right now. Is there still something that you cannot surrender to the Lord fully? Lahat tayo, every one of here, kita tayo lahat ng Diyos. And the question is this, may isa pa bang bagay na hindi natin na isusuko kay Lord? Do we still have reservation for the Lord? Kasi mga kapatid, yung reservation na yan, ang gusto ng Diyos, yung heart mo, si Lord lang yung laman. Kaya nga pinapasok mo ang Diyos dyan. Paghaharian ng Diyos yan. Hindi makakapaghari ang Diyos dyan kung may kaagaw si Lord dyan. At sad to say, a pure heart will not be a pure if Jesus is not there. O kung si Jesus may kaagaw dyan. No, a pure heart will be pure kung ang laman niyan si Jesus lang. Kasi originally, kay Jesus naman talaga yan eh. Na-pollute lang yan, na-corrupt lang yan ang kaaway because of the sin. Amen po ba? So nagkaroon ng kahati si Jesus, na wala si Jesus sa heart ng tao, kaya ang tao sumama. Pasama pa ng pasama. Mapabata, mapatanda, may kasamaan. Amen po ba? Mapabata ang lulutong magmura. Talaga kung yung mga lumalabas sa salita ng bibig, may mga curse things na lumalabas, puro mura. Nako, mura, di ba? Mura. Bata pa yun. So bakit? Kasi nga, yung heart na corrupt, na pollute, yung heart nagkaroon na wala si Jesus, nagkaroon ng kahati si Jesus. Kaya si Jesus, hindi makapaghari sa heart ng tao. But if the pure heart, mga kapatid, yung pure heart na sinasabi ni Jesus dito, is a heart without reservation, is a heart na walang
undivided heart, only Jesus is allowed in that heart. Palakpakan nga po natin ang Panginoon na ito. Hallelujah. Kaya pag ang puso ng tao pure sa heart ng Diyos, ibig sabihin prepared. Ibig sabihin talagang nakafocus kay Lord, naka-align kay Lord. Talagang ipinapagamit mo kay Lord. Talagang alam mo yan eh. Alam mo yan pag ang puso mo talaga, si Lord lang ang laman. Tala nyo ha, gaano man kaimportante ang pamilya mo sa buhay mo, ang sabi ng Diyos, not even them. Hindi sila pwedeng lumagpas sa akin. If you love them more than me, then you are not worthy of being mine. Nakikita niyo kung gaano kaimportante dapat si Jesus sa buhay natin? And yet, gaano natin binibigyan ng importansya si Jesus sa buhay natin? Yan ang tanong. Ano? So that fire that we receive, mga kapatid, maintain it. Sabihin natin, maintain it. I will maintain it in the name of Jesus. Sabihin natin, I will maintain it in the mighty name of Jesus. Amen? We will declare that fire that we have, na wala na magiging ibang kaagaw dyan kung hindi si Jesus lang. And the more mga kapatid, hindi mo natin magagawa yan kung wala tayong sacrifices. Amen? Kung gusto niyo sumunod kay Jesus, expect lots of sacrifices that you will encounter, that you will face. Alam niyo, ang disciples, nung nag-decide silang sumunod kay Jesus, nag-sacrifice yung mga yan. Iniwan ang buhay nila. Iniwan kung sino sila. Sumunod sila kay Jesus. Kayo, kung gusto natin sumunod tayo kay Lord, kay Jesus, iwanan natin kung sino tayo. Sumunod tayo kay Jesus ngayon. Amen po ba? Amen. So, kung gusto natin mga kapatid, in these last days, kagaya ng sinabi natin, nakikita natin, di ba? Last Sunday, we watched the video about the end times, about what's happening in our world right now. So sa UK, nakita natin, nagkatakan na sila ng microchip at in-announce na ni Prince Charles na bawal na magtrabaho, wala nang bibili, wala nang kung wala kang microchip. So ano yun? Amen? So sooner or later, pupunta na rin sa atin yan at sa Sweden, actually, gano'n na rin daw sila next year. At magpupunta na yan worldwide, mag-iikot na yan worldwide. Ipapatupad na ng United Nations yan. That is the mark of the beast na sinasabi sa Bible. Amen? At di ba, ang dami na nangyari sa atin eh. Bakit ulan ng ulan sa atin ngayon? Kasi yung Pacific Ocean, ang init-init. At in fact, ang sabi, according to the news, ang Philippines are in alert number 1 sa El Nino na. So we have to pray mga kapatid. Hindi tayo dapat matakot for what's going to happen. Bakit? Because our God is the unlimited God. Our God is more powerful than anything. His name is above all names in this earth. Amen po ba? So wala tayong dapat ikatakot kasi nasa side tayo ni Jesus. Maliban na lang kung wala ka talaga sa side ni Jesus. Kung nasa side ka ni Jesus, wala kang kakatakot. Diba? Kasi kahit yung mga Israelita na naglalakad sa wilderness, wala silang makakain doon, wala silang maiinom doon. May nakain sila, may nainom sila. Nabuhay sila for 40 years na naglalakbay doon hanggang sa sila ay mamatay na. Amen po ba? Bakit? Kasi nga si Lord ang provider eh. So, si Lord ang nagpo-protect, si Lord ang nag-guide, si Lord ang nagbibigay ng comfort. Si Lord ang lahat. So, in the presence of the Lord, everything is there. Kaya nga ang gusto ng Diyos, yung heart natin, above all else, to guard it, to purify it, to cleanse it. Kasi nga, hindi makakapag-enter si Lord into fullness of His Spirit kung yung heart ng tao is polluted. Maring may experience sa Diyos, pero hindi niya ma-experience fullness. Amen. Amen po ba? Kaya bakit binibigyan ng din ito ng Diyos? Kasi nga mahalaga ito sa Lord. Sa heart magsisimula. Sa heart natin magsisimula. Ano ba?
What inside the heart is us. Ano? Ang sabi diyan. Proverbs 27 verse 19. A water reflects the face, so one's life reflects the heart. Amen? Kasi nga, kung nasaan yung, kung sino tayo, yun yung laman ng puso natin. Ang sabi kanina sa Luke 6:45, di ba? That everything, for everything we do flows from it. So lahat ng gawin natin, lahat ng desisyon na natin, galing muna sa puso natin. So kaya ang gusto ng Diyos, yung puso mabago. Nang sa ganun, lahat ng gawin mo, galing kay Lord. Not even yourself. Mga kapatid, walang rumiyan para sa heart natin. Ang sabi ng Diyos, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross and then follow me. So, kung ikaw sa sarili mo, hindi mo pa nabe-bear yung cross mo daily. Ang ibig sabihin ng bearing of the cross, sa Roman, mga kapatid, walang ibig sabihin ng bearing the cross means to die. To die alone. So, ibig sabihin ni Christ, buhatin mo yung cross mo, mamatay ka sa Kanya. Daily. Ibig sabihin, yung self mo, yung sarili mo, talagang patayin mo, not in physical, hindi ka mag-suicide. Patayin mo yung sarili mong will at hayaan mo yung will ng Diyos ang mag-move sa'yo. Ibig sabihin, binibigyan din ng Diyos, mga kapatid, na tayo yung puso natin, talagang kahit yung sarili natin, walang room for that heart. Jesus is the only one ang dapat laman ng pusong yan. Gusto natin maging successful, gusto natin mas maging powerful Christian, gusto natin mas maging anointed Christian, gusto natin mas mag-grow, mas mag-burn yung fire natin, then start cleansing more of your heart. Focus more on your heart. Guard your heart above all else, for what everything we do flows from it. Gusto natin ng growth? Gusto ba natin ng growth? Then guard our hearts. Blessed are those people who has a pure heart, for they shall see God. Ano? Nasa lupa ka pa. Ramdam na ramdam mo na ang Diyos. Bakit? Kasi si Lord nandito. Amen? Pero pag si Lord may kahati, hindi makapag-manifest si Lord sa'yo into fullness. May reservation eh. May kahati eh. Divided eh. Pero pag si Lord nandyan talaga, si Lord lang ang laman, ay nako. The moment, tala nyo si Peter nung na-experience niya yung fullness of Spirit of God, tumayo siya. Walang praise and worship, walang tithes and offering, walang opening prayer. Nagsalita siya, 3,000 ang naligtas. Nakikita niyo kung ano yung fire na gustong ibigay sa inyo ng Diyos. So, what you have right now, huwag kayong makontento dyan. Amen? What you have right now, huwag kayong masatisfied dyan sa fire na meron kayo ngayon. Keep it burning. Make your oil overflows. At bago nyo magawa yon, bago nyo ma-attain yon, you must pay the price. Amen. At sinabi ni Pastor, binigyan tayo ng diin ni Pastor. In fact, maraming beses na tayo binibigyan ng diin ng Diyos dyan. At mas binigyan tayo ng diin ng Pastor natin sa mga sessions natin. Ano yung mga yan? Prayer, yung word, yung fasting natin. Amen po ba? At pag yung mga bagay na yan nawawala sa atin, then expect something that will affect your fire to the Lord. Amen. Amen. So talaga, si Lord lagi siya nakatingin sa quality. Hindi siya madalas nakatingin sa quantity. Amen po ba? I will give you an example. Umpisa pa lang, the first offering that happened sa Bible, sino yan? Si Cain? At saka sino? Si Abel.
Bakit hindi kinalugdan ng Diyos yung kay Cain? Kasi basta na lang eh. Walang quality. Pero bakit kinalugdan ng Diyos yung kay Abel? Quality to. Amen? Tala nyo yung nag-offering na babae, matandang babae. Ang sabi ni Jesus, sa tingin nyo, sino sa mga yan, yung pinakamalaking ibinigay, ang bibigat eh. Pak! Di ba, mga barya, no? Pak, di ba, biniinano talaga, pak, 5,000, di ba? Pag ano man ganyan. Di ba, pagbagsak ng barya, ang bigat, ang daming binigay. Oh, nakaka-bless naman si ang daming talaga binibigay kay Lord. Pero ang pinili ng Diyos, hindi yung malalakas magpatunog ng barya. Anong pinili ng Lord? Yung konting binigay na babae. Bakit? Anong sabi ni Lord? Yun na lang yung meron siya. Hindi, mga kapatid marami nakaka-misunderstand nito eh. Hindi sinasabi ni Lord na every Sunday, ibigay mo lahat ng pera mo. Your heart. Yun yung binibigyan diin ng Diyos. Ano ba yung laman ng puso mo? Kasi ang binigyan diin ng Diyos doon, yun na lang yung meron siya, and yet ibinigay pa niya. Anong tawag doon? That's the genuine love. Amen. Nakukuha ba natin? So tala mo hindi si Lord nakatingin doon sa quantity. Mas nakatingin siya madalas doon sa quality. Yes, ang dami natin before. Dumami tayo dati. Ang tanong, ang Diyos ba natin talagang nalulugod sa atin sa quality? Pagka Diyos nalugod sa atin, in 2 or 3 gathered in His name, kahit dalawa o tatlong tao na nagtipon yan, na ang Diyos ang tinataas, at ang puso nila talaga ay totally nasa Diyos. Talagang bababa ang Espiritu ng Diyos diyan. Pero kahit gaano tayo kadami, pero ang puso natin, tayong lahat ay hindi naman tayo nagkakaisa sa pangalan ng Diyos. Ang mga hearts natin is divided to the Lord. May mga idolatry sa iba sa atin. May mga iba sa atin nasa lust. May mga iba sa atin nasa greed. Paano bababa si Lord? Nakukuha natin. So the Lord is not focused more on quality. Hindi siya nakatingin sa outward appearance, just like what we see. Nakakagaya na sinasabi ng Bible, ang tinitignan ng Diyos muna, yung quality. Nakukuha natin. Kasi, alam niyo talaga, kung tayong lahat, puspos ng Espiritu, kagaya ng Pentecost. Ano na yung sabi ni Pastor Rafi? Yung Pentecost, ang dami po nun eh. Alam mo pero bakit ilan na lang yung tumanggap? Kasi nga, hindi sa quantity, sa quality. Yung 120 lang talaga yung may pag-ibig kay Lord, na kahit ilang araw nilang antay ng Diyos, nananampalataya silang kakatagpuin nila ang Diyos dahil mahal nila si Lord. Sabi nga ni Pastor kung tayo ba, abutin tayo ng ilang araw dito, okay lang sa inyo? Ay, Pastor, mahal Mahal na ko. Tapos, may trabaho pa. Di ba? Ganon din yung mga Pentecost. May mga kailangan pa akong gawin sa bahay. Sa tingin mo, wala mga obligasyon sa bahay yung mga yon? Walang trabaho yung mga yon? Walang hanap buhay yung mga yon? Meron. Kaya nga yung iba, mga nawala. Sabi kay Peter, naku Peter, alis na muna ako O bakit? May linis pa ako Di ba? Kaya nawala. Kaya ano nangyari? Nung ito, mga matsatsagat, nagpupuri at nagsumasamba sa Diyos ng buong puso at talagang isinurrender yung kanilang puso sa Diyos. Ano nangyari? The Spirit of the Lord came. The rushing mighty wind entered. And then the fire of tongues experienced. At yung mga tao nalasing daw sa Espiritu. Sabi ng mga tao, ano yung mga tao yung mga lasing ata? Bakit nakapagsalita ng mga ibang wika yung mga yan? Tumayo ngayon si Peter na punong-puno ng Espiritu ng Diyos. At nagsalita. Ano nangyari? Revival comes into their place. So without the fullness of the Spirit of the Lord, mga kapatid, walang revival. Ngayon na meron tayong fire, pag-apuyin pa natin ito mas maigi. Amen? Amen? Binigyan tayo ng recipe ng Diyos through the man of God na ginagamit niya sa atin. Praise the Lord.
At talagang, sana naintindihan natin, ano? May question and answer pa nga eh. Dapat pero hindi na tayo nakapag-question and answer. So sana naintindihan at naunawaan natin. Kung ano yung mga dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating alagaan, kung ano yung dapat nating i-maintain sa buhay natin. At pag nagawa natin yung mga kapatid, expect more for the Lord. Sapagkat ang Diyos natin, kagaya na sabi, binibigyan tayo ng word ngayon ng Diyos that the Lord has a plan for us. Totoo po yan. Kaya nga ipopurify tayo ng Diyos. Naalala natin last Sunday. Padadaanin tayo ng Lord in something better. Into something great. At talagang yung mga walang apoy, hindi talaga nila kakayanin eh. Kaya in these last days, mga kapatid, maintain your oil, maintain your fire. Be wise. Like 10 virgins. Like yung 5 virgins doon sa 10. Ano? Be wise like them. Na sila, despite of everything, na-maintain nila yung fire. Na-maintain nila yung oil. Hindi sila nakontento na na-receive nila yung fire. Hindi, mas nag-work hard pa sila. Mas nag-sacrifice pa sila for them to maintain that oil and fire na meron sila. Nagre-refill sila. Nang sa ganun, nung dumating yung bridegroom, hindi sila naubusan, kagaya ng 5. Tayo din dapat. Mga kapatid, I will tell you this. Heaven and hell is true. Dalawang destination lang yan after this. It's either ang sabi sa Bible, heaven or hell. At ngayon pa lamang, that while ang kagaya ng sabi ng Diyos, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa ng kagaya sa langit. So ngayon pa lang, dito sa lupa, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen po ba? At ang presensya ng Diyos ay parang langit. Amen? So, doon pa lang sa na-experience natin, napapatunayan natin na talagang ang Diyos ay totoo. At dahil ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay na-experience natin, nararamdaman natin, though we did not see Him, but we believe in Him. At dahil naniniwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo na may destination ng kaluluwa natin. Amen? Amen? Langit at impyerno. Pero babalik ulit tayo sa lupa. Amen? Kagaya na sabi, magkakaroon ng new heaven and earth eh. Amen po ba? Excited ba kayo doon? Imagine how wonderful that earth is. Ang sabi talamang standard ni Lord, nung create niya ang lupa, it was good. Ganong ka-good yung bump? Good ba sa atin yon? Nung nakita natin yung, wow, hindi lang good to. This is the best. Diba? Diba? Alam niyo, nakita ko yung first time yung bump. Parang ganito rin yung weather eh. Pero nung nakita ko yung bump, grabe, sabi ko, Lord, grabe, na-create mo to. Na-create mo ganitong kagrabing ganda. Parang pumasok sa kalendaryo. Amen. Amen. So talaga napakaganda. Amen po ba? So kaya talaga, ang Diyos mga kapatid, piniprepare tayo for something greater. Magkakaroon ng revival sa Canada at isa tayo sa gagamitin niya. Amen? There will be revival here in Canada. Nakikita niyo yung mga homeless sa mga kabi-kabilang kalye dito sa bansang ito, na talagang daily tormented sila ng spirit. Araw-araw, mga sabog. Wala silang buhay. Wala silang kakontento. Bibigyan ng gobyerno ng bahay, susunugin ng bahay. Imagine mo yung panggatong nila bahay. Ganun sila ka-on fire kayo. Ganun sila ka-on fire. Amen po ba? Nakikita nyo? Nakikita ba natin, mga kapatid? This nation needs Christ. Amen. Ang bansang ito ay kailangan si Jesus. Kailangan ng Diyos. Amen po ba? Wala makakapagbago sa bansang ito kung wala si Jesus. Hindi mababago ang bansang ito kung wala si Jesus. Recently, ang Prime Minister natin, alam mo, kailangan talaga, kaya ino-open sa atin ng Lord yung prayer and fasting na ito eh. Kasi kailangan nagre-raise up si Lord ng mga mighty warriors here
in this nation na makikipag-battle sa spiritual. Bakit? Kasi nga may war tayong haharapin. Maraming mga under the kingdom of darkness ang nakaupo sa mga politika. Recently, ipinatupad ang Bill C9 ba yun? Na bawal na ang Bible. Bawal ka nang mag-preach ng gospel in public. Imagine, so kung mahangangaral tayo ng salita ng Diyos, expect to be persecuted. Ang sabi nga ni Pastor Jan go out and be persecuted. Amen. Kasi totoo naman ang sabi ng Diyos, blessed are those who will be persecuted by my name. Amen. Kasi nga, kung totoo kang Kristiyano at tinanggap mo talaga ang Diyos, expect to be persecuted by the world. Bakit? Si Jesus pinersecute ng world. Bakit? Si Jesus hindi siya naka-align sa world. Kasi ang naghahari sa mundong ito, si Satan. Nakita niyo ba paglabas niyo diyan? Ano mga makikita niyo? Sugalan, kaseno, 'di ba? Kaseno, bar, 'di ba? Enoman, ano pa? Sigarilyo, 'di ba? 'Di ba ang dami? Mga bisyo, kabi-kabilang bisyo, mga nasa gilid. Mga niligal pa ang marijuana. 'Di ba? Tapos sa mga churches, may mga flag ng, hindi naman rainbow yon. Rainbow trout. Di ba? talagang ang isdang yan no? Tanong mo bakit mga kapatid? Kasi nga ang bansang ito, kailangan si Jesus. Kailangan si Jesus. Kasi si Jesus nawawala na sa bansang ito. Bakit? Yung mga tao kasi wala kay Jesus Praise the Lord, hindi nagkataon na nanggaling ka sa Pilipinas, dinala ka pa ng Diyos dito, anumang way, estudyante ka man, visitor ka man, o anumang way na ginawa ng Diyos para dalhin ka niya dito, hindi nagkataon yan. Dinala ka ng Diyos dito for you to become a mighty warrior of Him. To battle in spiritual. Mga kapatid, to war in the spirit. So that this nation, maraming i-raise up si Lord na mananalangin sa bansang ito. Bakit? Kasi kailangan ng Diyos na may mga mananalangin sa bansang ito. Bakit? Nang sa ganon, magkaroon ng revival sa bansang ito. Hallelujah. Palakpakan natin mga Panginoon. Kaya let's expect that sooner or later, there will be great revival in this nation. Maraming Canadians, maraming mga Bombay, maraming mga kahit anong lahi, itim man, puti, brown man, o anumang kulay, yellow yan, o pink, o anuman yan. Mare-revive sa pangalan ng Jesus. Amen! Bakit? Kasi nagre-raise up si Lord ngayon ng mga mandirigma na mananalangin para sa Kanya, na mag-i-stand sa pananampalataya para sa Kanya. Di bali ng persecuted, basta ang puso nila holy and pure sa front ng Diyos. Kaya nga ang gusto ng Diyos, above all else, guard your heart. You cannot do the ministry mightily if there is reservation to yourself. Kaya nga sabi ni Lord, tinaas niya ang standard natin Kung ikaw, hindi ka makapag-commit, commit your life to the Lord fully. This is not the time to be a lousy Christian, to be a sensitive Christian. This is not the time to be yung mabilis kang ma-offend. Yung balat sibuyas ka. Dapat mga balat kalabaw tayo. Di ba? Hindi ka balat Shih Tzu. Di ba? Yung Shih Tzu, sensitive Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, ito na yung time mga kapatid na talagang nire-raise up na ni Lord, binibuild niya na yung church mightily in all across the nation. Amen. Kasi nga, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Ang sabi, in the end times, nasa end times na nga tayo di ba? In the end times, expect that this season that we're facing we will receive the great outpouring of the Spirit. Amen?
Excited ba tayo doon? Na talagang pag nangaral tayo, talagang power will be released. Amen po ba? So, kung sino tayo, kung ano yung laman ng puso natin, yun tayo. Bakit? Because heart is linked, kagaya na sinabi natin, heart is linked to mind. So, yung puso natin is linked to mind. So, if heart, our mind is the battleground, kagaya ng mga nasasabi natin, where spirit dwells in it and enable us to open the gates to see and hear the spirit. Amen po ba? If heart is not right, then the mind will be polluted. And if the mind is not right, then the heart will be polluted. Amen. Alam niyo, yung eyes niyo, portal yan. Ha? Yung eyes nyo, that's the portal. Kung ano yung nakita ng eyes nyo, direct sa mind. Nakukuha po natin? At kung ano yung ipasok nyo sa mind nyo, will flow to heart. Kaya maganda, araw-gabi, ang sabi ng Diyos, meditate His Word. Nakukuha natin po mga kapatid. Ang sinabi niya, daily, day and night. Ibig sabihin, buong araw mong isipin, bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Araw, bago ka gumawa ng kahit anong bagay, magbasa ka ng salita ng Diyos. Manalangin ka sa Diyos. Bago lumubog ang araw, manalangin ka sa Diyos. Kung may extra time ka, manalangin ka sa Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Day and night, meditate His Word. In order for you to maintain that pure mind and heart. Anong dapat laman ng puso at ng isip? Si Lord. Amen. Pag ang puso, pag ang isip, tanong niya, paano ko nasabing ang eyes ay portal? Tanong niya, ganito yan. I will give you an example. Tulad nung kay David. Si David, nakita niya si Bathsheba naliligo. Sabi niya, "Hoy, grabe, ganda." Tapos, kung nakita niyang ganon, at kung siya'y natakot sa Diyos, sumunod pa rin siya sa Diyos. Dahil eyes are portal. Tanong niyo dahil ang eyes natin ay portal, the moment that nakita ni David na si Bathsheba ay naliligo, ay, naku po, in Jesus' name. Pero dahil si David ay nag-fell, nakita niya na si Bathsheba ay naliligo. Oy, ganda, no? Ano nangyari? Yung nakita niyang yun, pumasok sa isip. At dahil inalaw pa ni David, pumasok sa puso. Kuha natin? Nakukuha natin? And because that thing ay pumasok sa puso niya, na-pollute yung heart, nag-drive ngayon outwardly, hanggang sa kahit ipapatay niya na yung asawa ni Bathsheba, nagawa na niya. Bakit? Kasi nga yung heart, nawala yung purity. Naglalakad ka. May nakita kang isang babaeng maiksi ang shorts. Ano? Tapos nakita mong ganon. Pauling ka na agad. Pero kasi kung naglalakad ka, nakita mo siya na ang iksi-iksi ng suot niya, ang iksi-iksi ng short, exposed ang balat, kulang na lang, puro balat na, pati mukha, gawin mo balat na lang din, wala ng mata, no? Di ba, puro exposed na talaga lahat. At nakita mo siyang ganan, at lumakad ka, at gumanong ka ba, ay, patay na. Yung motive na ng heart, yung motive na nung pumasok sa heart, ano mangyayari? The enemies caught you there. Alam niyo kaya ito totoo ito Pinagbabatailan na ito sa social media ngayon. Kasi si This is Lance. Di ba? Kilala niyo yan? Kilala niyo yan? Ha? Yung viral ngayon sa social media na buti pa daw itong babaeng ito ay ang tawag dito, hindi kailangan maging hubadera para sumikat, ganyan-ganyan. Hindi katulad ng mga talagang kailangan maghubad-hubad sa para sumikat. So, kinocompare nila itong babaeng to sa
At merong mga hindi natuwa at may mga natutuwa. Ano? So expect naman natin yan, na divided naman talaga ang mindset ng tao. So dahil yung mga taong kagaya ng mga tinamaan dun sa message ng isang nagalit. At sad to say, kahit yung mga ibang kong kakilalang Christian, nagalit. Sabi ko, talagang grabe. Bakit? Kasi ganito yan, mga kapatid. Ganito yan. Kung ano yung laman ng puso, yun yung mag-drive outward. Nakikita niya? Sa pananamit, sa pagsasalita, kahit sa pagdadamit. Ang sabi nga ng pastor, a Christian who drives himself or herself to be look seductive, may mali sa puso niya. May mali sa puso. Imagine natin ka ng church, mukha look seductive. At sasabihin mo, ay, bakit po? Ito yung the best ko para kay Lord. Talaga ba? Talaga bang yan yung holy at presentable sa pleasing sa Diyos? O baka sa'yo? Kasi mga kapatid, ang sabi nga, di ba, yung heart natin totally kay Lord. Walang reservation para sa sarili natin. So wala na tayong things for us to please ourselves, to please someone else, but only to please the Lord. Nakukuha po natin? Nakukuha po natin? Kaya tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ang puso natin kailangan ingatan kasi kung ano yung nasa laman, ulitin ko ulit, gusto kong bigyan itong diin sa inyo. Kung ano yung nasa laman ng puso natin, yun yung magiging kayo. Yun yung kayo in the future. Yun yung magiging kayo kung sino kayo sa hinaharap at kung sino kayo mamaya. Amen. Kaya above all else, guard your heart. Our guard is linked to our hearts. Amen. Sabi ko sa inyo kanina. Ano pa? At matatapos na tayo. Praise the Lord. Ayan. If our hearts are not clean, we can't experience Him in His fullness. Amen? Ang sabi sa 51, Psalms 51 verse 10, kung paano natin malilinis yung puso natin, nung the moment na si David ay nung si David ay nagpalinis sa Diyos, nung si David ay nagrepent sa Diyos, anong unang-una niyang ginawa? Anong unang-una niyang prayer? Lord, created me a pure heart. Nakukuha natin kung gaano ka-importante yung puso. Kasi alam ni David, yung puso niya hindi na kay Lord. Yung puso niya, marumi na sa harapan ng Diyos. Kaya niya nagagawa yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kasi nga, yung puso niya, hindi na si Lord ang laman. Kukuha natin? Amen po ba? Amen? Talagang sabi ni David, nung the moment siya na in-encounter siya ni Prophet Nathan, sabi niya, ikaw yon David, ikaw yon. Nung siya'y nagrepent, ito yung awit niya. Created me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, tanong niya, makikita natin sa verse na ito, after the heart is being cleansed, the spirit will be renewed. Amen. But after the heart is being polluted, spirit also will be different. Amen. Nakakuha po natin? So after the heart is being pure, O God, and renew a steadfast spirit within me. Tanya, ang sabi ni Prophet Ezekiel sa 36 verse 26, ang sabi ng Diyos, I will give you a new heart and put a new, spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Nakukuha po natin, mga kapatid. Can we call the worship team? At magtatapos na po tayo.
So tayo, kung gusto natin, mga kapatid, I will again ask everyone, do we want our Lord and Jesus Christ to reign in our life? Do we want to remain or maintain that status in your life? Do we want to keep your fire burning? Kagaya ng fire na na-receive natin in this place, in these sessions from past sessions na napag-aralan natin. Gusto niyo ba ma-maintain yan? Then ang sabi ni Lord, above all else, guard your heart. Kung ano yung laman ng puso mo, may addiction, o kung ano pa yung bagay na meron sa puso natin na hindi para sa Diyos, alisin at linisin yan. Ashes yan, mga kapatid. Yes, may fire, pero that ashes will soon kill that fire that you have. So in order for you to maintain the fire, in order for you to maintain the oil, then remove the things that is not from Him. Nakukuha po ba natin? Ibig sabihin, ang gusto ni Lord ngayon sa oras na ito, lahat tayo, isuko mo talaga totally ang buhay mo sa Kanya. Suko mo yung heart mo kay Lord. What is inside your heart right now? We don't know it. Pero si Lord alam niya yan. Kitang-kita ka ng Diyos ngayon. Kitang-kita tayo ng Diyos ngayon. At alam niyo ba, mga kapatid, that this message is not just to correct and align, or kung nasaktan kayo ay hindi ito para i-condemn kayo. No. Or not to give an offense to you, no. This message was revealed to you right now by the Lord because He loves you so much. Alam ni Lord na pag hindi siya ang laman ng puso mo, you will be destroyed. Sooner or later. Or maybe, yung iba sa atin, naranasan na yan, na parang ang hirap ng dinadaanan ng buhay natin because of the consequences that we've done from the past. At ang gusto ng Diyos ngayon sa oras na ito, He wants you to surrender your heart, to open your heart, to cleanse your heart totally. Nang sa ganon, si Jesus na lang talaga yung maging laman nito. Kasi gusto ng Diyos maging successful ka. Gusto ng Diyos maging powerful Christian ka. Gusto ng Diyos you will be different from this world. Amen. Tanong nyo, ang sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Bakit all? Kasi nga hindi some of your heart. Makikita mo daw, mararanasan mo daw sa Diyos, makakatagpo mo ang Diyos, pag nag-seek ka na, pag natuto ka ng lumapit sa Diyos ng buong puso mo. Tala mo minsan tinuturuan tayo ni Lord, pag dinaan na tayo ni Lord in the stage na wala na tayong mga ibang lalapitan kung hindi si Diyos, ang Diyos na lamang. Nagkaroon ng cancer, stage 1, stage 2, stage 3, hanggang sa stage 4, hanggang sa sinabi, mamamatay ka na, 1 linggo na lang ang buhay mo. Anong ginawa ng tao? Saka na ngayon natutong humingi ng tawad sa Diyos, lumapit sa Diyos, at talagang nag-seek ng wholeheartedly kay Lord. At anong nangyari after that? Because he seek God wholeheartedly, healing came. Bakit? Kasi nga, we will seek Him and find Him when we learn how to seek Him with all our heart. All ang sabi ng Bible, hindi some. Ibig sabihin, buong puso mo, ibigay mo kay Lord, hindi iilan lamang, hindi iilang portion lamang, hindi, walang reservation. Amen.
Amen po ba? Ang sabi mo, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Nakikita natin, mga kapatid, yung katotohanan. This message is not from me. Ang salitang ito ay nanggaling sa Biblia at nanggaling sa Diyos. Now, the Lord is talking to you right now. Amen? Everyone, pay attention to me. The Lord is talking to you right now. Individual kang kinakausap ng Diyos. At pag pinalagpas mo tong araw na to, you will miss something. Amen? Maring hindi mo naranasan si Lord dito sa retreat na ito, pero hindi pa huli yung panahon. You still have chance to experience His fullness. Only, mga kapatid, if you will surrender your heart fully to the Lord. Let there be no reservation sa puso natin, si Jesus lang. Everyone, can we declare this loud and clear? I refuse to give a portion in my heart to the devil. And I declare that my heart, loud and clear, that my heart is for God, for Jesus, for Christ alone. Amen. You declare it, and there is power of that. Let us all worship the Lord. Can we all stand up? Rakakashanda babayarahanda. Oh, Ropakashanda yarababahanda. Iyarababakashanda yaradadare. Come on, church, speak to God right now. Uyarababakashanda yaradadara. Iyarababakayarahanda. Come on, open your mouth. Let that voice be heard. The Lord is waiting for your prayers. The Lord is waiting for your prayers. Oh, rababababababashanda kakaya rababahanda. Oh, frobakashinda yarababahanda. Rakakaya rashanda radadare. Rabababahaya rababahanda kashanda yarahanda. Oh, hallelujah. Most worthy, worthy of praise is all. Open your hearts to the Lord right now. Continue to open it. My God, you are Hallelujah. my God. Your splendor and majesty, your wonder fills everything. My God, you
the one who made a way. And hallelujah to the one who died and rose. Yes, oh God. Hallelujah to the only one whose all names give glory and honor and power forever. Glory and honor and power forever. Hallelujah. Everyone, let us all close our eyes. Just dwell in the presence of the Lord. Feel His presence. The Lord is with us. And the Lord is speaking and telling something into you. Kinakausap ka ng Diyos individually, mga kapatid. Kinakausap ka ni Lord ngayon. May mga pinapaalala siya sa'yo. May mga nare-remind siya sa'yo sa oras na ito. At may mga ipinakikita siya sa'yo sa oras na ito. Ang gusto ni Lord, bago mo iwanan ang lugar na ito, your heart is totally for Him. Gustong i-secure ng Diyos sa oras na ito, na bago mo iwanan at lumabas ka sa lugar na ito, ang puso mo ay mapa sa Kanya totally. The Lord is giving us a chance. The Lord is reminding us and telling us that once again, He wants to cleanse your heart. He wants to remove the ashes on that altar. And He wants to help you to maintain that fire, to keep it burning more and more and more and more. That is why, mga kapatid, sa oras na ito, search yourself. Look at your heart. What is inside my heart, O God? Don't mind others. Don't mind anything. It's just you. Lord, ano ba yung laman ng puso ko? May laman pa ba yung puso ko na hindi para sa'yo? Reveal it to me. Come on, pray. Pray to the Lord, mga kapatid. Lord, may laman pa ba yung puso ko? Meron pa ba sa akin na nakareserba na hindi para sa'yo? Hallelujah. Yakakaya rababahanda rakakashanda yaradadare. Oh, rabakashinda yarababahanda. Rababababakashanda yaradadarahanda. Hallelujah. Lord, the fire will just die if there's still reservation in our hearts. The oil ay magdadry lang din kung ang puso naman talaga namin ay hindi para sa iyo. At sa oras na ito, Lord, nagpapasalamat kami for continuously giving us a chance. Keep reminding us about sa mga bagay na kailangan pa namin gawin. I thank you, Father, for continuously aligning us. At salamat, Lord,
sa mga tinanggap namin sa retreat na ito. At alam ko, Lord, that there will be more to come. There will be more to come in the future. Kaya, O Diyos, continue, Lord, to empower us. Sapagkat kung wala ang pagsama mo, wala ang lakas mo sa amin, wala ang galing mo sa amin, wala din kaming magagawa sa mundong ito. We need your power. We need more of your anointing and more of your fire. May you help us, Lord, for all of us not to be satisfied of what fire that we have right now, but to be more hungry and more thirst para sa iyo. Lord, I declare that you will continuously empower us in our prayer and fasting. You will make us more hunger seeking you in prayers and reading your word. Lord, hindi mawala ang init na ito. Katulad ng sinabi mo, O Diyos, the more we've empowered, mas lalo mo kaming pinalakas, mas lalo mo kaming inanoint, mas lalo kaming nag-alab, mas lalo kaming pupunteryahin ng demonyo. Kaya, O Diyos, may you help us na sa bawat isa sa amin, mabantayan namin ang aming sarili. Maalagaan namin ang aming relasyon sa iyo. And through that, Lord, we will receive more from you. Maraming salamat. At hanggang sa oras na ito, Diyos, ipinapasakop namin ang lahat para sa iyo. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak po para kay Lord.